natin pwedeng maikailang katotohanan na ang mga panahong ito ay mahigpit na panahon na. Panahon na kung saan marami ng palatandaan. Panahon na kung saan walang katiyakan. Amen? Amen? Amen. Kahit pa ang bansang Japan, sino magsabi na one day, one time, nagkaroon ng ganitong klaseng kalamidad sa Japan. Saka walang pwede magsabi na, safe ako, oh, I'm in safety. Wala po. Ngunit mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo sa talatang ating pag-aaralan, may matatagpuan po tayong reality. Kaya tanda po natin, mag-inaalala ko tuloy when I prepared this para panimula pong katanungan, kasi naalala ko po sa Revelation, sa mga huling panahon daw bago dumating si Jesus, ang masama ay lalo magpapakasama. Nabasa niyo ba yan sa Bible? Revelation chapter 22 verse 11, ang mga sama ay lalo magpapakasama. Ngunit praise God, ang mabuti ay lalo magpapakabuti. Hallelujah! Sino yon? Yung mga nakatagpo sa Diyos. Kaya malalaman po natin sa araw na ito kung ano pong bagay ang ating pong makukuha dito sa ating talata. Kung paano po natin, we can say, a radical path to God's will. Una pong katotohanan mga kapatid, I call that crucial decision. Pag sinabing crucial, napakahalaga. Important, no? Sabi po diyan Romans 12, 1 and 2, yung word po dito, I beseech you therefore. Makita po natin dito yung panawagan ni Pablo is very crucial. Yung word pong beseech, sa ibang talata ay appeal, I call, I plead. Sa New International Version, sabi diyan, I urge you. There is that urging. Because this call of Paul is a crucial thing. Hello? Napakalagang bagay. Naniniwala ba kayo sa panahon din natin, it is a crucial thing for us to know this. Amen? Sabi po dito, by the mercy of God, to present your bodies a living sacrifice. So makikita po natin, unang bagay dito po sa crucial decision na dapat ang isang mananampalataya para maging handa ka po at para mabatid mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, para sa buhay na ito kahit pa nandito na lahat ang mga influences, nandito na lahat ang pagbabago, di nga natin malaman kung ang pagbabago sa teknolohiya ay nakakabuti ba o nakakasama. Amen. Amen? O ginagawa lang masyadong moderno na ang kalakaran ng gawaan ng kaaway, di ba? Mga TV ngayon, wala na, mga digital na. No, sobra na. Kaya kung ikaw ay dating adik sa TV, lalong adik ka ngayon kasi talagang klarado na, wala nang ka. Amen? Nagpalitan na nga ng TV, buti na, hindi pa ako bumibili ng TV. Amen? So yan po makikita natin. Kaya nga, ang sabi po dito sa ating binasang talata, makikita natin sa pagpapasya natin, kinakailangan po ang pagpapasya ng Kristiyano po. Di ba? Nagsimula tayo sa pagpasya, di ba? Hello? Nagpasya kang tanggapin si Kristo. Kaya mo bang panindigan ang pagpasya mong iyon? Kaya nga, lagi po, sabi ko nga, ang buhay Kristiyano ay isang uri ng pagpapasya araw-araw. You are a believer and you must have to live the way Jesus wants you to live. You have to decide. Because there is always two options na yung kinakaharap. Kaya nga, crucial po. At sabi dito sa ating talata, it is comprehensive. Pag sinabing comprehensive, kumpleto po. Bakit sabi dito, present your bodies. Alam niyo po ba kung bakit? Ang pag-aalay daw, sabi dito, ang panawagan ni Paul, itong crucial na itong panawagan niya na magdesisyon kayo na kinakailangan buo ninyong ialay. No? Sabi nga dito, by the mercy of God, to present your bodies. Ang sinabi po rito, hindi lamang po, sabi ko nga, hindi lamang yung ating mga nguso, hindi lamang, but rather the whole of our lives, we must have to offer this to God. Ito po yung tinatawag na radical path for you to know what's really the will of God for you. Para po mananatili kang, sabi ko nga, ready sa buhay natin na ito. Amen? Kaya tignan po natin mabuti, pag sinabing complete or comprehensive, sabi nga po dito sa ibang bahagi, sabi sa Romans 16, ganito, do not yield your members as instruments of unrighteousness to sin, but yield yourselves to God as one alive from the dead, and your members, yung members natin, yung ating kamay, yung ating bibig, yung ating paa, sabi dito, lahat dapat. Kaya nga lagi natin sinasabi ang paglilingkod sa Diyos, it is what a complete surrender to God. Amen? Malagi nga nating biruan yun na yung mga hindi nagtatides, nung tinanggap daw si Lord at inalay ang lahat, inalis yung pitaka at itinaas para hindi makasali sa ibibigay. So yun ang ibig sabihin po kapag ang panawagan ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya, patungo po sa landas ng malaman natin ang kalooban ng Diyos ay yung kompleto. Sabi natin complete. Kompleto pong pag-aalay ng ating buhay.
Hindi lamang po yung nagsabi kang, inaalay ko din sa iyo ang aking sarili, Panginoon, but rather, patunayan mo na ang buhay mo ay talaga nakaalay dahil lahat daw ng bahagi ng iyong katawan, hindi lamang ang iyong bibig, maging ang kamay, paa, lahat ng bahagi, tenga, hello. Sabi dito members, and your members as instruments of righteousness to God. Lahat ng bahagi ng katawan mo dapat ay magidaw na instrumento ng katwiran sa Diyos. Amen? Kaya wag po natin sabihin na, dito ako ngayon sa Lord and then yung bibig ko ay sa mundo. Di ba? Mananampalataya ka pero hindi pag-aari ng Panginoon ang bibig mo kaya nagiging kang laging pinagmumula ng kaguluhan. Amen? Laging hindi ka lagi kang garapal sa mga sinasabi mo. So, lahat po ng ating bahagi ng katawang kinakailangan nakasuko sa Diyos. Yan po ang kahulugan po nitong pagdidesisyon na itong crucial sa atin. Ano pang sabi dito? Kaya mahirap dahil it is costly. Bakit po natin nasabi? Sabi kasi dito sa ating text na binabasa, it is daw a living sacrifice. Alam niyo po kasi ang picture po ni Paul dito, parang yung picture sa Old Testament. Sa Old Testament, pag nag-aalay sila para sa kanilang kasalanan, naalala ninyo, may hayop silang inaalay, at yun po ay anong ginagawa? Pinapatay yun at sinusunog. Walang matitira, o kumpleto. Pero kung hindi naman ganoon na, hindi naman papatay natin mga sarili at susunugin tayo. Ang ibig sabihin dito, buhay tayong aalay. Yung buhay mo mismo ang iaalay ng kumpleto sa Diyos. Yung po, ang dahilan kung bakit masabi natin costly. Kaya nga, makatuwiran minsan na talagang nasasabi ng maraming mananampalataya na to really offer your lives to God is not an easy one. Why? Because mayroong kaukulang sakripisyo. At ito mismo ang iyong buong buhay. Amen? Kinakailangan daw buhay na sakripisyo. Ano po? Kinakailangan na maihandog ang buo nating buhay. Hindi naman kailangan kang mamatay, kundi ibig sabihin, ang sarili mo ay iyon ang patayin. Di ba? Hamon ng Panginoon yan. Kinakailangan, kung gusto niyo maging mga tagasunod ko, kinakailangan mamatay kayo sa inyong mga sarili. Living sacrifice. Kasi sa lumang tipan, ang picture ng pag-aalay, sabi ko nga, pinapatay talaga ang inaalay. Amen? Pero spiritually lang yun, pinag-uusapan natin ngayon, para po sa atin pong pag-aalay din na tunay sa Diyos. At ano pa? Sabi dito sa ating binabasang talata, it's not just comprehensive, kompleto dapat, mabigat, costly, kaya no wonder, huwag po kayo magtaka kung sa pagsunod talaga sa Diyos at talagang seryoso tayo sa desisyon natin, sumunod kay Lord. Huwag niyong isipin na, kaya minsan nagkakamali maraming Kristiyano na talagang Kristiyano lang sa nguso kasi hindi ba talagang katotohanan ng kanilang pagiging Kristiyano? Amen? Na, bukod pa doon po, sabi nga dito, ito po ay dapat kumpleto, costly, na ang kailangan ito talaga ng kaukulan mong sakripisyo, and then, it is credible. Pag sinabing credible, realistic, reasonable. Sabi dito sa ating talata, which is your reasonable service. Bakit po natin masasabi ba na ang pag-aalay ng buhay natin talaga to decide for the Lord is really a reasonable one? Kayo po makapagsasabi, di ba? Lumapit tayo sa may likha sa atin. Lumapit tayo sa Diyos na sa kabila ng ating kasalanan, siya pa ang gumawa ng hakbang para tayo magkaroon ng kapatawaran at magkaroon tayo ng tsansang makarating sa kanyang kaluwalhatian. Hindi ba? Yun ba? Alam niyo po ba kung bakit nasabi lagi mga Bible sabi, in everything give thanks? Kasi lagi po dapat ang mananampalataya, ma-realize niya kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay niya. Amen. Kaya nga yung pag-aalay na ito, yung mga sabihin natin mabigat, yung may sakripisyo, at saka kumpleto mo, unti-unti mo talaga, kung bagamat hindi naman natin sinasabing instantly, na iaalay nyo na, napapabilis na ba ako, nahirapan na ba